Pwede bang magdiwang ng Halloween ang isang Kristiyano? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Paalala, kung may ibang paniniwala at pananaw ka patungkol sa Halloween ay nire-respeto po namin. Ang sa amin lang ay ilahad kung ano ang totoong sinasabi ng Biblia patungkol dito. Ephesians chapter 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang salitang ibunyag ay nangangahulugang ibunyag ang tunay na kalikasan. Ano nga ba ang dapat nating unawain? Ang buong konsepto sa likod ng Halloween ay kinabibilangan ng kamatayan, kadiliman, panlilinglang, ibig sabihin upang malinlang at iligaw, takot, at paganong mga ritual. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi namin sinusuportahan ang pagdiriwang ng Halloween. Una, dahil ang Halloween ay isang paganong holiday na hindi naayon sa mga turo ng ating kasulatan tungkol sa katuwiran, kabanalan at kabutihan. Marami ang nag-iisip dito bilang hindi nakakasira ang saya. Marahil sabihin natin hindi naman siguro magdudulot ito ng masama sa akin. Pero anong naisip ni Adan at Eva noon na ang pagkuha ng ipinagbabawal na prutas ay hindi nakakapinsala? Ano ang naging resulta? Naisip ng asawa ni Lot ang paglingon ay hindi nakakapinsala, pero anong nangyari? Naisip ni Samson na ang paglalagay ng kanyang ulo sa kandungan ni Delilah ay hindi nakakapinsala. Anong nangyari? Inakala ni Abraham na ang pagkakaroon ng isa pang babae na magsisilang sa kanyang anak ay hindi nakakapinsala. Anong nangyari? Naisip ni Jonah na ang pagtakas sa kanyang tawag o tungkulin ay hindi nakakapinsala. Pero anong nangyari? Naisip ni Solomon na ang pakikinig sa kanyang mariming asawa ay tila hindi nakakapinsala. Pero anong nangyari? Lahat ng mga ito ay nakasira sa kanila. Pangalawa, dahil ang Halloween ay isang demonyong holiday upang dakilain si Samhain. Ang pinagmulan ng kasalukuyang pagdiriwang ng Halloween ay nagsisimula bilang isang lumang pagdiriwang ng Celtic bilang parangal kay Samhain, ang Panginoon ng mga patay. Makikita ito sa Britannica. Pangatlo, dahil ang Halloween ay nagpapangaral sa masamang espiritu o demonyo at Satanas at hindi sa Diyos. Mahal na mahal ito ni Satanas dahil itinataguyod nito ang masamang kaharian nito, itinataas ang maraming mukha ng kasamaan at niluluwalhati ang kadiliman, kamatayan at panlilinglang. Kapansin-pansin na sa pagdiriwang ng Halloween ng mga hindi mananampalataya, ang kanilang mga tahanan at bakuran ay may mga palamuti na mga simbolo ng kadiliman at kamatayan tulad ng mga libingan, lapida, kabaong, kalabasa, itim na pusa. Sa pangkukulam sila ay mga simbolo ng kasamaan. Mga vats, sa mga pangkukulam sila ay simbolo ng kamatayan. Mga kalansay, mga mangkukulam na lumilipad sa walis. Mga puting babae, Frankenstein, Dracula, mga zombie, werewolves at goblins. Nariyan din ang pagsusuot ng mga costumes. Lahat ng ito ay sumisimbolo ng kadiliman. Pang-apat, dahil ang Halloween ay nagsusulong ng espiritu ng takot sa buhay ng mga tao at binabaluktot ang ebanghelyo ng liwanag, kalayaan mula sa takot, kapayapaan, katotohanan at katuwiran. Ang kanilang mga ebanghelyo ay salungat sa ating ebanghelyo. Ang kanilang ebanghelyo ay kadiliman, ang ating ebanghelyo ay liwanag. Ang kanilang ebanghelyo ay takot, ang ating ebanghelyo ay katapangan at kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang takot o pagkamahiyain ay hindi isang Kristiyanong halaga. Ang takot ay hindi sa Diyos.
Sa kabilang banda, sinabi sa atin ng ating banal na kasulatan na ang Espiritu na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, sa halip ay pinupuno tayo ng Kanyang Espiritu ng katapangan, kapangyarihan. 2 Timothy 1:7. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Para sa amin ay hindi namin sinusuportahan at isinasabuhay ang Halloween dahil ang banal na kasulatan ay tiyak na laban dito. Ang ating banal na kasulatan ay nilelebel ito bilang walang bunga na mga gawa ng kadiliman, pag-uugali at kaugalian ng mundong ito, kasamaan at mga bagay na itinuturo ng mga demonyo at iniutos sa atin na huwag tularan dahil ito ay kasamaan. Ephesians chapter 5 verses 8 to 11 and verse 15. Sapagkat kayo ay dating kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag na sa Panginoon. Mamuhay bilang mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay binubuo ng lahat ng kabutihan, katuwiran at katotohanan. Alamin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kang magkaroon ng kinalaman sa walang bungang mga gawa ng kadiliman, bagkus ilantad ang mga ito. Maging napakaingat, kung gayon, kung paano kayo mamuhay, hindi bilang di marunong, kundi bilang marunong. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. 1 Thessalonians 5:22. Tanggihan ang bawat uri ng kasamaan. Sa ibang mga salin naman, sinasabi nito, lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya at susundin ang mga mapanlinlang na espiritu at mga bagay na itinuturo ng mga demonyo. 3 John chapter 1 verses 11. Mga minamahal, huwag ninyong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Philippians chapter 4 verse 8. At ngayon mahal na mga kapatid, isang huling bagay, ayusin mo ang iyong mga pag-iisip sa kung ano ang totoo, marangal, tama, dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga at mag-isip tungkol sa mga bagay na kaaya-aya.